Kabanata 3. Paano magkaroon ng patuloy na enerhiya? Isang baseball pitcher ng Major League, ang minsang naglaro ng ang temperatura ay higit sa 100 degree. Nabawasan siya ng ilang pounds bilang resulta ng paglalaro sa maghapon. Sa isang yugto ng laro ay humina ang kanyang enerhiya. Ang kanyang pamamaraan para sa pagpapanumbalik ng kanyang lakas ay kakaiba. Inuulit lang niya ang isang sipi mula sa lumang tipan. Isaias Kapitulo 40 versikulo 31, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas, sila'y itataas na parang mga agila, sila'y tatakbo, at hindi mapapagod, at sila'y lalakad, at hindi manghihina. Si Frank Hiller, ang pitcher na nagkaroon ng ganitong karanasan, sinabi sa akin na ang pagbigkas ng bersikulo na ito ay talagang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas, upang matapos niya ang laro ng may natitirang lakas. Ipinaliwanag niya ang pamamaraan sa pagsasabing, nailipat ko ang isang malakas na pag-iisip na gumagawa ng enerhiya sa aking isipan. Ang iniisip natin at nararamdaman natin, ay may tiyak na epekto sa kung ano talaga ang nararamdaman natin sa pisikal. Kung ang iyong isip ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay pagod, ang mekanismo ng iyong katawan, ang mga ugat, at ang mga kalamnan ay tinatanggap ang katotohanan ito. Kung ang iyong isip ay labis na interesado, maaari kang magpatuloy sa isang aktibidad ng walang katapusan. Ang relihiyon ay gumagana sa pamamagitan ng ating mga kaisipan, sa katunayan, ito ay isang sistema ng disiplina sa pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga saloobin ng pananampalataya sa isip, maaari itong magpataas ng enerhiya. Tinutulungan ka nitong makamit ang napakagandang aktibidad, sa pamamagitan ng pagmumungkahi na mayroon kang sapat na suporta at mapagkukunan ng kapangyarihan. Isang kaibigan sa Connecticut, isang masiglang lalaki, puno ng lakas at sigla, ang nagsabi na siya ay regular na nagsisimba para ma-recharge ang kanyang mga baterya. Maayos ang kanyang konsepto. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng enerhiya, enerhiya sa universe, atomic energy, electrical energy, at spiritual energy. Sa katunayan, ang bawat anyo ng enerhiya ay nagmumula sa lumikha. Binigyang diin ng Biblia ang puntong ito nang sabihin ito sa Isaias Kapitulo 40 versikulo 29. Binibigyan niya ng kapangyarihan ang nanghihina, at ang mga walang lakas ay dinaragdagan niya ng lakas. Sa isa pang pahayag ay inilalarawan ng Biblia ang nagpapalakas at nagpapasiglang proseso. Gawa Kapitulo 17 versikulo 28, sa kanya tayo ay nabubuhay, sa makatuwid nga, may sigla, at kumikilos, may dinamikong enerhiya, at mayroon ang ating pagkatao, makamit ang pagiging ganap. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagtatatag sa loob natin, ng isang daloy ng parehong uri ng enerhiya na muling lumilikha sa mundo at nagpapabago sa tagsibol bawat taon. Kapag nasa espiritual na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga proseso ng pag-iisip, ang banal na enerhiya ay dumadaloy sa personalidad, automatikong nagpapanibago sa orihinal na malikhaing gawa. Kapag nasira ang pakikipag-ugnayan sa banal na enerhiya, ang personalidad ay unti-unting nauubos sa katawan, isip, at espiritu. Ang isang dikuryenteng orasan na konektado sa isang saksakan, ay tumatakbo at magpapatuloy ng walang katapusan upang mapanatili ang tumpak na oras. Tanggalin ito sa saksakan, at hihinto ang orasan. Nawalan ito ng kontak sa kapangyarihang dumadaloy sa universe. Sa pangkalahatan, ang prosesong ito ay gumagana sa karanasan ng tao kahit na sa isang mekanikal na paraan. Ilang taon na ang nakararaan dumalo ako sa isang lecture, kung saan iginiit ng isang tagapagsalita sa harap ng malaking madla, na hindi siya napapagod sa loob ng 30 taon. Ipinaliwanag niya na 30 taon bago siya dumaan sa isang espiritual na karanasan, kung saan sa pamamagitan ng pagsuko sa sarili ay nakipag-ugnayan siya sa banal na kapangyarihan. Mula noon, siya ay nagtataglay ng sapat na lakas para sa lahat ng kanyang mga aktibidad, at ang mga ito ay kahanga-hanga. Malinaw na inilarawan niya ang kanyang mga aral, na ang lahat sa napakaraming tagapakinig na iyon ay labis na kahanga-hanga. Para sa akin, ito ay isang paghahayag ng katotohanan na sa ating consciousness,
ay maaari tayong gumawa ng isang imbakan ng walang hanggan na kapangyarihan, bilang isang resulta kung saan hindi kinakailangang magdusa para sa pagkaubos ng enerhiya. Sa loob ng maraming taon ay nag-aral at nag-eksperimento ako sa ideya, na binalangkas ng tagapagsalitang ito at ipinaliwanag at ipinakita ng iba, at naniniwala ako na ang mga prinsipyo ng Kristyanismo, na ginamit sa siyentipiko ay maaaring bumuo ng walang patid at tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya sa isip at katawan ng tao. Ang mga natuklasan na ito ay pinatunayan ng isang kilalang doktor, kung saan tinatalakay ko ang isang partikular na lalaki na pareho naming kilala. Ang tao na ito, na ang mga responsibilidad ay napakabigat, ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi ng walang pagkaantala, ngunit tila laging may kakayahang tumanggap ng mga bagong obligasyon. Siya ay may kakayahan sa paghawak ng kanyang trabaho ng madali at may kahusayan. Nagkomento ako sa doktor na umaasa ako na ang tao na ito, ay hindi gumagawa ng isang mabilis na panganib na posibleng humantong sa isang pagkasira. Umiling lamang ang doktor. Hindi, sagot niya. Bilang kanyang doktor, hindi ko iniisip na may anumang panganib ng pagkasira, at ang dahilan ay dahil siya ay isang lubos na organisadong individual, na walang kahit anong enerhiya na tumatagas sa kanyang pagkatao. Siya ay pinapatakbo ng isang mahusay na kinokontrol na makina. Hinahawakan niya ang mga bagay ng may madaling kapangyarihan, at gumagawa ng mga gawain ng walang kahirap-hirap. Hindi siya kailanman nag-aaksaya ng isang kaunting enerhiya, ngunit ang bawat pagsisikap ay inilalapat ng may pinakamataas na puwersa. Paano mo isasaalang-alang ang kahusayan na ito, itong tila walang hangganang enerhiya, tanong ko. Ang sagot, siya ay may maayos na ugnayan sa emosyon, at higit sa lahat, siya ay may matibay na pananampalataya. Mula sa kanyang relihiyon natutunan niya kung paano maiwasan ang pagkaubos ng kapangyarihan. Ang kanyang relihiyon ay isang gumagana at kapaki-pakinabang na mekanismo para maiwasan ang pagtagas ng enerhiya. Hindi ang mahirap na trabaho ang nakakaubos ng enerhiya, kundi ang emosyonal na kaguluhan, at ang taong ito ay ganap na malaya doon. Dumarami ang napagtanto ng mga tao na ang pagpapanatili ng isang maayos na espiritual na buhay, ay mahalaga sa pagtatamasa ng enerhiya at puwersa ng personalidad. Ang katawan ay idinisenyo upang makagawa ng lahat ng kinakailangang enerhiya sa isang napakahabang yugto ng panahon. Kung ang individual ay nag-aalaga ng kanyang katawan mula sa paggawa ng tamang diet, ehersisyo, pagtulog, walang pisikal na pang-aabuso, ang katawan ay magbubunga at magpapanatili ng kahangahangang enerhiya, at mapapanatili ang sarili sa mabuting kalusugan. Kung bibigyan niya ng katulad na atensyon ang isang balanse na emosyonal na buhay, ang enerhiya ay mapapanatili. Ngunit kung hahayaan niya ang mga pagtagas ng enerhiya na dulot ng namamana o ipinataw sa sariling emosyonal na reaksyon ng isang nakakapanghina, siya ay kulang sa vital force. Ang natural na kalagayan ng individual kapag ang katawan, isip, at espiritu ay gumagana ng maayos, ito ay patuloy na nagpapalit ng kinakailangang enerhiya. Si Mrs. Edison, na madalas kong kausapin, ang mga gawi at katangian ng kanyang sikat na asawa, ang pinakadakilang inventive wizard sa mundo, ay nagsabi sa akin, na kaugalian na ni Mr. Edison na pumasok sa bahay mula sa kanyang laboratorio, pagkatapos ng maraming oras ng pagtatrabaho at humiga sa kanyang lumang sopa. Sinabi niya na siya ay matutulog ng natural bilang isang bata, sa perpektong pagpapahinga, nababagsak sa isang malalim at walang problemang pagkakatulog. Pagkatapos ng 3, o 4, o kung minsan 5 oras, bigla siyang magigising, lubos na nabibigyan ng sariwang lakas, at handang bumalik sa kanyang trabaho. Si Mrs. Edison, bilang sagot sa aking katanungan, na pag-aralan niya ang kakayahan ng kanyang asawa, na magpahinga sa paraang natural at kumpleto, ay nagsabi, siya ay tao na may likas na katangian, kung saan ang ibig niyang sabihin ay ganap siyang naaayon sa kalikasan at sa Diyos. Sa kanya, walang mga obsesyon, walang kawalan ng organisa, walang mga salungatan, walang kakaibang pag-iisip, at walang kawalan ng emosyonal na katiyakan. Nagtrabaho siya hanggang sa kailangan niyang matulog, pagkatapos ay nakatulog siya ng mahimbing at bumangon at bumalik sa kanyang trabaho. Nabuhay siya ng maraming taon, at sa maraming aspeto,
Siya ang may pinakamalikhaing isip na lumitaw sa kontinente ng Amerika. Kinuha niya ang kanyang enerhiya mula sa emosyonal na pagpipigil sa sarili, ang kakayahang magpahinga ng lubusan. Ang kanyang kahangahangang maayos na kaugnayan sa sansinukob, ay naging dahilan upang ihayag sa kanya ng kalikasan ang mga hindi masusumpungan na lihim nito. Ang bawat dakilang personalidad na nakilala ko, ay marami sa kanila ang nagpakita ng kapasidad para sa kahangahangang gawain, ay isang taong naaayon sa walang hanggan. Ang bawat ganoong tao ay tila naaayon sa kalikasan at nakikipag-ugnayan sa banal na enerhiya. Hindi naman sila mga taong makadiyos, ngunit palagi silang napakahusay na organisado mula sa emosyonal at psikolohikal na pananaw. Ito ay takot, sama ng loob, ang pagpapasa ng mga kamalian ng magulang, sa mga tao noong sila ay bata pa, ang mga kaguluhan at mga obsesyon sa loob na nagiging sanhi ng pagkawala ng balanse sa mabuti at maayos na likas na katangian, na nagdudulot ng hindi nararapat na paggamit ng natural na lakas. Habang mas matagal akong nabubuhay ay mas naniniwala ako na hindi ang edad, o kalagayan ang dapat mag-alis sa atin ng enerhiya at sigla. Sa huli, tayo ay magigising sa malapit na ugnayan sa pagitan ng relihiyon at kalusugan. Nagsisimula kaming maunawaan ang isang pangunahing katotohanan na hanggang ngayon ay napapabayaan, na ang aming pisikal na kalagayan ay natutukoy sa kalakhan ng aming emosyonal na kalagayan, at ang aming emosyonal na buhay ay malalim na kinokontrol ng aming pag-iisip. Sa lahat ng pahina nito, binabanggit ng Biblia ang tungkol sa sigla at puwersa at buhay. Ang pinakamataas na salita ng Biblia ay buhay, at ang buhay ay nangangahulugan ng sigla, na mapuspos ng lakas. Sinabi ni Jesus ang susing pananalita. Juan Kapitulo 10 versikulo 10, Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at upang magkaroon sila nito ng higit na kasaganahan. Hindi nito inaalis ang sakit o pagdurusa o kahirapan, ngunit ang malinaw na implikasyon, ay kung isasagawa ng isang tao ang malikhain, at muling likhain ang mga simulain ng Kristyanismo, siya ay mabubuhay ng may kapangyarihan at enerhiya. Ang pagsasagawa ng mga nabanggit na prinsipyo, ay magsisilbi na magdadala ng isang tao sa tamang pamumuhay. Ang aming mga enerhiya ay nawasak dahil sa mataas na tempo, ang abnormal na bilis ng aming pagpunta. Ang pagtitipid ng enerhiya ay nakasalalay sa pagkuha ng bilis ng iyong personalidad sa bilis ng pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ay nasa iyo. Kung pupunta ka sa isang rate, at ang Diyos sa isa pa, sinisira mo ang iyong sarili. Bagamat mabagal at dahan-dahan ang pagkilos ng Diyos, ito ay nagsisimula sa maliit. Ang mga paghubog ng karamihan sa atin ay nahuhubog ng napakabilis, kaya't hindi maganda ang pagkahubog sa kanila. Kapag naaayon tayo sa ritmo ng Diyos, nagkakaroon tayo ng normal na tempo sa ating sarili at malayang dumadaloy ang enerhiya. Ang sobrang abala sa mga gawain sa panahong ito ay may maraming nakapipinsalang epekto. Ang isang kaibigan ko ay nagkomento sa isang obserbasyon na ginawa ng kanyang may edad na ama. Sinabi niya, na noong unang panahon, kapag dumadalaw ang isang binata paggabi, siya ay umuupo kasama ang kanyang manliligaw sa sala. Ang panahon noong mga araw na iyon, ay sinusukat sa mga mabagal at malakas na pitik ng orasan ng aking lolo, na may napakahabang pendulum. Tila ba sinasabi nito, may sapat pa na oras, may sapat pa na oras. Ngunit ang mga modernong orasan ngayon, na may mas maikling pendulum na may mas mabilis na stroke, ay tila nagsasabing, oras na para maging abala, oras na para maging abala. Lahat ay nagmamadali, at sa kadahilanang iyon ay maraming tao ang napapagod. Ang solusyon ay ang pumasok sa time synchronization ng makapangyarihang Diyos. Ang isang paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng paglabas at pagbilad sa araw, at paghiga sa lupa. Ilapit mo ang iyong tenga sa lupa at makinig. Maririnig mo ang lahat ng uri ng tunog. Maririnig mo ang tunog ng hangin sa mga puno at ang ungol ng mga insekto, at matutuklasan mo sa kasalukuyan, na mayroon ang lahat ng mga tunog na ito ang isang mahusay na kinokontrol na tempo. Hindi mo makukuha ang tempo na iyon, sa pamamagitan ng pakikinig sa trapiko, sa mga lansangan ng lungsod, dahil nawawala ito sa kalituhan ng tunog.
Makukuha mo ito sa simbahan kung saan maririnig mo ang salita ng Diyos at ang mga dakilang awit. Ang katotohanan ay nagba-vibrate ang tempo ng Diyos sa isang simbahan. Ngunit maaari mo ring mahanap ito sa isang pabrika. Sinabi sa akin ng isang kaibigan ko, isang industrialista sa isang malaking planta sa Ohio, na ang pinakamahuhusay na manggagawa sa kanyang planta, ay yaong nakaayon sa ritmo ng makina kung saan sila nagtatrabaho. Ipinahayag niya na kung ang isang manggagawa ay gagana ng naaayon sa ritmo ng kanyang makina, ay hindi siya mapapagod sa pagtatapos ng araw. Itinuro niya na ang makina ay isang pagtitipon ng mga bahagi ayon sa batas ng Diyos. Kapag minahal mo ang isang makina at nakilala mo ito, malalaman mo na mayroon itong ritmo. Ito ay isa sa ritmo ng katawan, ng mga ugat, ng kaluluwa. Ito ay nasa ritmo ng Diyos, at maaari kang magtrabaho kasama ang makinang iyon, at hindi ka mapapagod kung ikaw ay naaayon dito. May ritmo ng kalan, ritmo ng makinilya, ritmo ng opisina, ritmo ng sasakyan, ritmo ng iyong trabaho. Kaya't upang maiwasan ang pagod at magkaroon ng lakas, damahin ang iyong paraan sa mahalagang ritmo ng makapangyarihang Diyos at lahat ng kanyang mga gawa. Upang magawa ito, magpahinga ng pisikal. Pagkatapos ay isipin na ang iyong isip ay nagre-relax din. Sundin ito sa pag-iisip sa pamamagitan ng pag-visualize sa espiritu ng katahimikan, pagkatapos ay manalangin ng ganito. Mahal na Diyos, Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng enerhiya. Ikaw ang pinagmumula ng enerhiya sa araw, sa atom, sa lahat ng laman, sa daloy ng dugo, at sa isip. Sa pamamagitan nito, kumukuha ako ng enerhiya mula sa iyo, mula sa isang walang limitasyong pinagmumulan. Pagkatapos ay magsanay sa paniniwalang nakakatanggap ka ng enerhiya. Manatiling nakaayon na walang limitasyon. Siyempre maraming tao ang napapagod dahil lang sa wala silang interes. Walang nakakagalaw sa kanila ng malalim. Para sa ilang mga tao, walang pagkakaiba kung ano ang nangyayari o kung paano nangyayari ang mga bagay. Ang kanilang mga personal na alalahanin, ay mas nakahihigit sa lahat ng mga krisis sa kasaysayan ng tao. Walang anumang tunay na pagkakaiba sa kanila, maliban sa kanilang sariling maliit na alalahanin, kanilang mga pagnanasa, at kanilang mga puot. Pinapagod nila ang kanilang mga sarili sa pag-iisip sa maraming bagay na walang kabuluhan. Kaya sila napapagod at nagkakasakit. Ang pinakatiyak na paraan upang hindi mapagod ay ang maalis ang iyong sarili, sa isang bagay kung saan mayroon kang malalim na paniniwala. Ang isang sikat na tagapagsalita na gumawa ng 7 talumpati sa isang araw ay puno pa rin ng enerhiya. Bakit hindi ka napapagod matapos mong gumawa ng 7 talumpati? Tanong ko. Dahil naniniwala ako ng lubusan sa lahat ng sinabi ko sa mga talumpati na iyon. Masigasig ako sa aking mga paniniwala, yan ang sikreto ko, sabi niya. Siya ay nag-aapoy para sa isang bagay. Ibinubuhos niya ang kanyang sarili, at hindi ka mawawalan ng lakas at sigla sa paggawa nito. Nawawalan ka lang ng enerhiya kapag naging mapurol ang buhay sa iyong isipan. Ang iyong isip ay naboboring at sa makatuwid ay napapagod ng walang ginagawa. Hindi mo kailangang mapagod. Maging interesado sa isang bagay. Maging ganap na mabighani sa isang bagay. Ilayo ang iyong sarili ng walang pag-aalinlangan, lumabas ka sa iyong sarili. Maging isang totoong tao, gumawa ng mga bagay-bagay. Huwag mong hayaang umupo na nagrereklamo tungkol sa mga bagay, nagbabasa ng mga pahayagan, at nagsasabing, bakit hindi nila ginagawa ang isang bagay. Ang taong laging may ginagawa ay hindi napapagod. Kung hindi ka nakikilahok sa mga mabubuting layunin, hindi ka takataka na mapagod ka. Ikaw ay mabubulok. Ikaw ay unti-unting maglalaho, mamamatay ang iyong kalooban. Mas lalo kang mawawala sa iyong sarili sa isang bagay na mas mahalaga sa iyo, mas maraming enerhiya ang makakamit mo. Wala kang oras upang isipin ang iyong sarili at malunod sa iyong mga emosyonal na problema. Upang mabuhay ng may patuloy na enerhiya, mahalaga na may tama ang iyong mga emosyonal na pagkakamali. Hindi ka magkakaroon ng buong lakas hanggat hindi mo nagagawa ito. Ang yumaong si Knute Rockne, isa sa mga pinakadakilang coach ng football sa bansang ito,
ay nagsabi na ang isang manlalaro ng football ay hindi magkakaroon ng sapat na lakas, maliban kung ang kanyang mga emosyon ay nasa ilalim ng espiritual na kontrol. Sa katunayan, sinabi niya na hindi siya magkakaroon ng isang tao sa kanyang koponan na hindi tunay na palakaibigan para sa bawat kapwa manlalaro. Kailangan kong kunin ang pinakamaraming lakas mula sa isang tao, sabi niya, at natuklasan ko na hindi ito magagawa kung napupuot siya sa ibang tao. Hinaharang ng puot ang kanyang lakas at hindi niya ito kayang gawin hanggang sa maalis niya ito at nagkakaroon ng palakaibigang pakiramdam. Ang mga taong kulang sa enerhiya ay hindi organisado sa isang antas, o iba pa sa pamamagitan ng kanilang malalim, pangunahing emosyonal at psikolohikal na mga salungatan. Kung minsan ang mga resulta ng disorganisasyong ito ay sukdulan, ngunit ang paggaling ay posible. Sa isang lungsod sa Midwestern, ay hiniling na ako ay makipag-usap sa isang lalaki, dating napaka-aktibong mamamayan ng komunidad na iyon, na dumanas ng matinding pagkawala ng sigla. Inakala ng kanyang mga kasama na na-stroke siya. Ang impresyon na ito ay ipinakita sa kanyang mahinang paraan ng paggalaw, sa kakaibang malamlam na asal, at sa kanyang lubos na paghihiwalay mula sa mga gawain na dati malaking bahagi ng kanyang oras. Malungkot siyang nakaupo sa kanyang upuan oras-oras, at madalas na umiiyak. Nagpakita siya ng maraming mga sintomas ng pagkasira ng nerbiyos. Inayos ko ang pakikipagkita sa kanya sa aking hotel room sa tiyak na oras. Ang aking pinto ay nakabukas at dahil dito ay natatanaw ko ang elevator. Ako'y napalingon sa ganoong direksyon nang bumukas ang pinto ng elevator, at lumabas ang taong ito na naglalakad sa hallway. Tila anumang oras ay babagsak siya, at ibinigay niya ang lahat ng katibayan na halos hindi niya magawang makipag-ayos sa distansya. Hiniling ko sa kanya na maupo, at makipag-usap sa kanya, na kung saan ang pag-uusap ay medyo walang kabuluhan, sapagkat ito ay nagsiwalat ng kaunting kaliwanagan, dahil sa kanyang pagkahilig na magreklamo, tungkol sa kanyang kalagayan at ang kanyang kawalan ng kakayahang magbigay, ng maalalahanang pagsasaalang-alang sa aking mga tanong. Ito ay tila dahil sa kanyang napakalaking awa sa sarili. Nang tanungin ko siya kung gusto niyang gumaling, tinitigan niya ako ng matindi at sa nakakalungkot na paraan. Sa kanyang sagot, sinabi niya na gagawin niya ang lahat sa mundo, kung maibabalik niya ang lakas at interes sa buhay na dati niyang tinatamasa. Nagsimula akong kumuha sa kanya ng ilang katotohanan tungkol sa kanyang buhay at karanasan. Ang lahat ng mga ito ay napakamalalim na uri at marami sa mga ito, ay napakalalim na nakatanim sa kanyang kamalayan, na ito ay sukdulan ng kahirapan, at ang kanyang personalidad ay nagbunga ng mga ito. May kinalaman sila sa mga lumang pag-uugali ng bata, mga takot na nagmula sa mga unang araw, karamihan sa kanila ay nagmula sa relasyon ng ina at ng anak. Ilang mga sitwasyon ng pagkakasala ang lumitaw. Tila ba sa paglipas ng mga taon ang mga salik na ito ay naipon tulad ng pag-anod ng buhangin sa kanal ng isang ilog. Ang daloy ng kapangyarihan ay unti-unting nabawasan dahil hindi sapat ang dami ng enerhiya na dumadaloy. Ang isip ng lalaki ay nasa ganoong kumpletong estado, ng pag-urong na ang isang proseso ng pangangatwiran at kaliwanagan ay tila imposible. Naghanap ako ng patnubay at natagpuan ko ang aking sarili, na ikinagulat ko, nakatayo sa tabi niya at ipinatong ang aking kamay sa kanyang ulo. Nananalangin ako, at humihiling sa Diyos na pagalingin ang lalaking ito. Bigla akong namulat sa tila pagdaan ng kapangyarihan sa aking kamay na nakapatong sa kanyang ulo. Nagmamadali akong idagdag na walang kapangyarihang makapagpagaling sa aking kamay, ngunit paminsan-minsan ay isang tao ang ginagamit bilang isang daluyan, at maliwanag na ganoon din sa pagkakataong ito, dahil sa kasalukuyan ang lalaki, ay tumangala na may ekspresyon ng sukdulan ng kaligayahan at kapayapaan, at simple niyang sinabi. Siya ay narito, kinalabit niya ako, iba talaga ang pakiramdam ko. Mula sa mga oras na ito, lubos ang kanyang pagpapabuti, at sa kasalukuyan, halos bumalik ng muli ang dati niyang sarili, maliban sa katotohanan na siya ngayon ay nagtataglay ng isang tahimik, at payapang pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Tila ba na ang baradong daang landas sa kanyang pagkatao, kung saan ang pagdaloy ng kapangyarihan ay nabuksan sa pamamagitan ng pananampalataya,
at ang libreng daloy ng enerhiya ay muling nagsimula. Ang mga katotohanang iminungkahi ng insidenteng ito, ay ang mga naturang pagpapagaling ay nagaganap at ang unti-unting akumulasyon ng mga psikolohikal na salik, ay maaaring maputol ang daloy ng enerhiya. Ang karagdagang katotohanan ay binibigyang diin, na ang parehong mga salik na ito ay madaling kapitan ng kapangyarihan ng pananampalataya sa enerhiya sa loob ng isang individual. Ang epekto ng pagkakasala at takot na damdamin sa enerhiya, ay malawak na kinikilala ng lahat ng awtoridad na may kinalaman sa mga problema ng likas na katangian ng tao. Ang dami ng vital force, na kinakailangan upang bigyan ang personalidad ng kaluwagan, mula sa alinman sa pagkakasala, o takot, o kombinasyon ng bawat isa ay napakalaki, na kadalasan ay isang bahagi na lamang ng enerhiya ang natitira, para sa paggana ng mga tungkulin sa pamumuhay. Ang pag-alis ng enerhiya na sanhi ng takot at pagkakasala, ay may halaga na nag-iiwan ng kaunting kapangyarihan na mailapat sa gawain ng isang tao. Ang resulta ay mabilis siyang mapagod. Nang hindi matugunan ang buong pangangailangan ng kanyang pananagutan, siya ay umatras sa isang walang pakialam, mapurol, walang pagod na kalagayan, at sa katunayan ay handa pang ang sumuko, at matulog sa isang estado ng pagkamatay. Isang negosyante ang ni-refer sa akin ng isang psychiatrist, na kinonsulta ng pasyente. Lumilitaw na ang pasyente, na karaniwang itinuturing na medyo mahigpit sa moral at matuwid, ay nasangkot sa isang babaeng may asawa. Sinubukan niyang putulin ang relasyong ito ngunit nakatagpo ng pagtutol mula sa kanyang kapareha sa pagtataksil, bagamat pinakiusapan niya ito na talikuran ang kanilang gawain, at payagan siyang bumalik sa kanyang dating estado ng pagiging kagalang-galang. Binantaan niya ito na may posibilidad na maliwanagan ang kanyang asawa tungkol sa mga kalokohan na ito, kung igigiit nito ang pagnanais nitong itigil ang relasyon. Nakilala ng pasyente ang katotohanan na kung ang asawa ay nalaman ang sitwasyon, ito ay magreresulta sa kahihiyan para sa kanya at sa kanyang komunidad. Isa siyang prominenteng mamamayan, at pinahahalagahan ang kanyang mataas na katayuan. Bilang resulta ng kanyang takot sa pagkakalantad, at isang pakiramdam ng pagkakasala ay hindi siya makatulog o makapagpahinga. At dahil ito ay nagpapatuloy sa loob ng 2 o 3 buwan, siya ay nasa isang napakaseryosong pagbagsak sa enerhiya, at hindi nagtataglay ng sigla upang maisagawa ang kanyang trabaho ng mahusay. Dahil ang ilang mahahalagang bagay ay nakabinbin, ang sitwasyon ay seryoso. Nang iminungkahi ng psychiatrist na makita niya ako, dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na makatulog, tumutol siya sa pagsasabing walang paraan kung saan maaaring maitama ng isang pari, ang kondisyon na naging sanhi ng kanyang kawalan ng tulog, ngunit, sa kabaligtaran, nadama niya na isang maaaring magbigay ng mabisang gamot ang medikal na doktor. Nang sabihin niya ang kanyang saloobin sa akin, tinanong ko lang siya kung paano siya matutulog kapag mayroon siyang 2 nakakainis, at hindi kanais-nais na mga kasama sa kama at sinusubukan niyang matulog. Kasama sa kama? Nagtatakang tanong niya. Wala akong kasama sa kama. Mayroon kang kasama, sabi ko, at walang sinuman sa mundong ito ang maaaring matulog kasama ang 2 iyon, isa sa magkabilang gilid. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Sinisikap mong matulog gabi-gabi sa pagitan ng takot sa isang panig, at pagkakasala sa kabilang panig, sila ang mga kasama mo, at sinusubukan mo ang isang imposibleng gawain. Walang pagkakaiba kung gaano karami ng mga tableta sa pagtulog ang iniinom mo, at inamin mong nakainom ka ng maraming gayong mga tableta, ngunit wala silang epekto sa iyo. Ang dahilan kung bakit hindi ito umiepekto, ay dahil hindi nila maabot ang mas malalim na antas ng iyong isip, kung saan nagmumula ang kakulangan ng tulog na ito at humihigop ng iyong enerhiya. Dapat mong alisin ang takot at pagkakasala, bago ka pa makatulog at makabawi ng lakas. Hinarap namin ang takot na malantad sa pamamagitan ng simpleng paraan, upang may handa siya sa isip na harapin ang anumang maaaring mangyari, bilang resulta ng paggawa ng tama, at syempre ay masira ang relasyon anuman ang kahihinatnan. Tiniyak ko sa kanya na anuman ang kanyang ginawa na tama ay magiging tama. Ang isa ay hindi kailanman makakagawa ng mali sa pamamagitan ng paggawa ng tama.
Hinimok ko siya na ilagay ang bagay sa mga kamay ng Diyos at gawin na lang ang tama, ipaubaya sa Diyos ang resulta. Ginawa niya iyon, nang walang pangamba, ngunit may malaking katapatan. Ang babae, alinman sa pamamagitan ng katalinuhan o ilang pagpapahayag ng kanyang sarili, sa mas mabuting likas na katangian, o sa pamamagitan ng mas kaduda-duda na paraan ng paglilipat ng kanyang pagmamahal sa ibang bahagi, ay pinakawalan siya. Ang pagkakasala ay hinarap sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Kapag ito ay taos-pusong hinahangad, hindi ito itinatanggi, at ang aming pasyente ay nakatagpo ng kapangyarihan at ginhawa. Nakapagtataka kung paano naalis ang dalawang dalahin na ito, sa kanyang isipan ay muling nagsimulang gumana ng normal ang kanyang pagkatao. Nakatulog siya. Nakatagpo siya ng kapayapaan at panibagong lakas. Mabilis na bumalik ang enerhiya. Mas matalino at mapagpasalamat na tao, nagawa niyang ipagpatuloy ang kanyang mga normal na gawain. Ang isang hindi madalang na kaso ng lumiliit na enerhiya ay ang pagkasira. Ang presyon, monotony, at walang tigil na sunod-sunod na mga responsibilidad, ay nagpapahina ng sariwang isip na kinakailangan ng isang tao, upang matagumpay na harapin ang kanyang trabaho. Tulad ng isang atleta na wala sa kondisyon, ganoon din ang nangyayari sa isang tao, anuman ang kanyang propesyon, ay madalas na dumarating sa tuyo at tigang na panahon. Sa panahon ng gayong kalagayan ng pag-iisip ang paggamit ng mas malaking enerhiya, ay kinakailangan upang gawin ng may kahirapan kung ano ang dating ginawa ng isang tao ng may paghahambing na kadalian. Bilang isang resulta, ang mahahalagang kapangyarihan ay mahirap ilagay dito upang mapunan ang puwersa na kinakailangan, at ang individual ay madalas na naaalis ang kanyang mahigpit na pagkakahawak at kapangyarihan. Ang isang solusyon para sa estadong ito ng pag-iisip ay ginamit ng isang kilalang pinuno ng negosyo, presidente ng Board of Trustees, ng isang partikular na unibersidad. Isang propesor na dating mahusay at lubos na kilala ay nagsimulang iwanan ang kakayahan sa pagtuturo, at sa kakayahan na makapagbigay interes sa mga mag-aaral. Ito ang hatol ng mga mag-aaral pati na rin ang pribadong opinyon ng mga tagapamahala, na ang guro na ito ay kailangang maibalik ang kanyang dating kakayahan na magturo ng may interes at sigla, o kinakailangan na palitan siya. Ang huli nitong hakbang ay tinangkilik ng may pag-aatubili, dahil sa kadahilanan na mayroon pa ring inaasahang ilang aktibong taon bago niya maabot ang edad ng pagre-retiro. Hiniling ng negosyanteng tinutukoy sa itaas, ang propesor na pumunta sa kanyang opisina at ibinalita sa kanya na binibigyan siya ng Board of Trustees, ng 6 na buwang leave of absence, kasama ang lahat ng gastos na babayaran at may buong sweldo. May isang tanging kondisyon, at iyon ay ang pumunta siya sa isang tahimik na lugar, at ilaan ang kanyang buong sarili sa pagkuha ng ganap na pampasigla at enerhiya. Inimbitahan siya ng negosyante na gamitin ang isang cabin na siya mismo ang may-ari, sa isang lugar na malayo sa kabihasnan, at nagbigay ng kakaibang suhestyon, na huwag magdala ng kahit anong aklat, maliban sa isang aklat, ang Biblia. Inirerekomenda niyang araw-araw na gawin ng propesor ay maglakad, mangisda, at magtrabaho sa hardin, at basahin ang Biblia araw-araw. Ito ang isang lugar na magbibigay sa kanya ng pagkakataong basahin ang aklat ng 3 beses sa loob ng 6 na buwan. Iminungkahi pa niya na isaulo niya ang pinakamaraming mga sipi, hanggat maaari para sa layuning mabusog ang kanyang isipan ng mga dakilang salita, at ideya na nilalaman ng Biblia. Sinabi ng negosyante, naniniwala ako na kung gugugol ka ng 6 na buwan sa labas, sa pagpuputol ng kahoy, paghuhukay sa lupa, pagbabasa ng Biblia, at pangingisda sa malalalim na lawa ay magiging isang bagong tao ka. Sumang-ayon ang propesor sa kakaibang panukalang ito. Ang kanyang pagsasaayos sa kakaibang paraan ng pamumuhay na ito, ay mas madali kaysa sa inaasahan niya o ng sinumang nakakakilala sa kanya. Sa katunayan, nagulat siya nang makitang nagustuhan niya talaga ito. Matapos siyang makondisyon sa aktibong panlabas na pamumuhay, ay natuklasan niya na ito ay may napakalaking epekto para sa kanya. Na-miss niya ang kanyang mga kaakibat sa larangan ng intelihensya, at ang kanyang pagbabasa sa simula, ngunit pilit siyang bumalik sa Biblia, ang kanyang tanging aklat, at siya'y napahimlay dito. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niya,
ayon sa kanyang salaysay, ang isang aklatan sa loob ng kanyang sarili. Sa mga pahina nito natagpuan niya ang pananampalataya at kapayapaan at kapangyarihan. Sa loob ng 6 na buwan, siya ay naging isang bagong tao. Sinasabi sa akin ngayon ng negosyante na ang propesor na ito ay naging, gaya ng sinabi niya, isang tao na may mapang-akit na kapangyarihan. Ang kawalan ng sigla ay nawala, ang dating enerhiya ay bumalik, ang kapangyarihan ay bumalik, at ang kasiyahan sa pamumuhay ay muling sumigla. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated,